alikabong aksyon sa field. Lahat ng mga galaw nandito na, yung sipa, yung pasa ng bola, strategy, or kung ano-ano pa na nandito sa rugby. Isang magandang kwento ng tagumpay. Sab lang po kasi ako nun yung reserving siya. So yung nakapaglaro po ako, parang sa bansa ko to, nagkaroon ako ng confidence ng sarili ko kahit pa paano ng konti. Silipin natin ang aksyon sa sports na rugby. Ang kauna-unahang purong Pinoy na nakapasok sa Philippine Volcanoes, ating kilalanin. Sa larang na palakasan, dito sa ating bansa sa Pilipinas, hindi masyadong kilala ang larong rugby. Karaniwan mga miyembro ng rugby team tulad ng Philippine Volcanoes ay merong lahing banyaga at nagsasanay sa ibayong dagat. Kaya naman isang malaking bagay na makapasok sa Philippine Volcanoes ang kauna-unahang purong Pinoy na si Lito Ramirez. Ano yung pakiramdam na ikaw ang kauna-unahang pure Filipino na nakapasok dito sa Philippine Volcanoes? Masaya po ako na kasi parang naisip ko na parang pinapangarap ko lang nung bata ako. Kasi nung bata talaga ako, gusto ko talaga maging coach ng rugby. Gusto ko maglaro ng national teams. Tapos, I didn't expect po na parang ako lang po pala yung homegrown na naglalaro dito sa Philippines. Kasi most of the Volcanoes players po, mga half sila, half Australians. 11 anyos pa lamang si Lito nang madiscover niya ang larong rugby. At magmula noon, pinangarap na niya ang larong ito. Paano ka ba natutong maglaro ng rugby? Hindi ka ba nahirapan nung umpisa? Nung una po, nahirapan po ako kasi wala naman po talagang nag-uumpisa ng madali. Parang curious lang ako, parang nag-enjoy ako doon sa sports na yon. Kahit mali-mali na ako, kung ano-ano na nisisip ko, kung ano na ginagawa ko doon sa loob ng field, okay lang. Siyempre, yung mga bawal pa rin na parang bawal i-forward pass yung bola. Pinag-aaralan ko nung kahit nasa school ako, kahit nagdarasal ako sa Don Bosco, parang rugby na sa isip ko, hindi ako masyadong nagpo-focus ko sa dasal. Parang unique siya dito sa Pilipinas. From now on po, meron mga rugby players na rin po na sa buong Pilipinas may rugby games na rin po. Hindi malilimutan ni Lito ang araw na makapasok siya sa Philippine Volcanoes. Na-qualified ako as a qualifying Olympics. That's the first time din na naglaro ako ng Philippine Volcanoes. Then after that, naka-score pa rin po ako ng time na yun. So ayun yung first try ko ng international po. So sobrang proud yung lahat ng nanonood ng Pilipino doon sa Hong Kong. Tsaka yung mga ka-teammates ko. Sobrang, as in, binuhat na nila ako na naka-score ako. May mga games po kami na kailangan namin gawin. Pero ang ginawa ko po is, hindi ko sinunod. Kasi time na yun yung parang ako na makaka-score. Kasi decision making ko na talaga yun. As in, kung gagawin ko pa to, hindi kami makaka-score, hindi kami hindi kami mananalo sa games na yan. Is yung winning try ko, is yung tumakbo talaga ako sa blind, na napakabilis, kasi nakakatakot sa sobrang lalaki ng mga kalaban. Hanggang hindi nila ako nahawakan, and then nakiscore ako ng time na yan. Taliwas sa paniniwala ng marami, hindi lang ang pangmayaman ng larong rugby at wala rin masyadong gantimpala kung hindi pagmamahal lamang sa uri ng sports ito. Pag nakapasok ka na sa malaking team katulad ng Philippine Volcanoes, anong mga benefits ang nakukuha mo dito? Kung sa iba, ayun yung iniisip nila. Pero ang totoo talaga, wala kang makukuha sa national team ng Volcanoes. Walang sahod yan. As in, parang passions lang ng sports. Yun, para sa bansa mo lang. Nag-sponsored naman po sila ng mga, like yung mga whey protein nyo, mga supplements, yung mga gym, jersey, singlets, or kung ano-ano po, Fila shirts. Nag-sponsor po sila ng mga ganun na bagay. Halos kontento na si Lito sa takbo ng kanyang buhay atleta. Nakakasama niya ang kanyang kapatid na lumaki rin sa ampunan. Subalit sa kabila nito, pinangarap pa rin niyang mahanap ang kanyang mga tunay na magulang. Actually, ang ko talaga po, kita ko po yung mga magulang ko. Ayun po talaga yung aims ko ngayon.
Kasi kung last year hindi ko po nakita sila, hopefully makikita ko na sila. Mag-DJ siya ng short, okay? Pop Kailing. Hindi rin malilimutan ni Lito ang mga taong umaruga at tumulong sa kanya. Ano ba yung motivation mo? Ano ba yung nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para pagbutihan tong paglalaro mo ng rugby? Yung Panginoon po. Tapos number 2 is yung country ko. Pinaglalaban ko yung kung saan talaga ako lumaki. Tapos ang naging inspiration ko rin po is yung mga pamilya ko. Kahit hindi sila totally na pamilya ko po, tinuring ko silang pamilya. Sila po nag-adapt sa akin after ko ng Don Bosco. I-dedicate ko po yung games doon para sa kanila. Malayo na rin ang narating ng Pilipinas sa larangan ng larong rugby. At sa katunayan, pang-5 na tayo sa Asia. Katulad ng ibang sports, may iba-iba ring posisyon ang bawat atleta sa bawat laro. Pag national team po, naglalaro po ako as a winger. As in yun sa winger part dun ng rugby po. Tapos sometimes, nagano po ako, nagpo-fullback. Lately lang rin po ako nag-fullback eh. Mahirap po kasi once na naka-break away yung kalaban, so ikaw yung priority mo na para hindi lang maka-score. So pag naka-break away, kahit sino pa yan, dapat ikaw bubunggo. Kasi once na sa'yo rin sisi. Sobrang hirap din, tsaka lalo na yung magsasaloan ng bola na napakataas, chase ng mga kalaban. Kailangan talaga yung parang sasaluin mo, pas ilag. Kasi yung hirap kasi once na nasalo mo, tapos hindi mo in-expect na may darating sa ibig. Maliban sa paglalaro, abala rin si Lito sa pagtuturo sa mga kabataan ng libre. Inisip ko na lang po na parang pay it forward. Kung ano yung tinulong sa'yo, tutuloy mo lang. Masaya ako na nagtuturo ako sa mga bata kasi nakikita ko yung kabataan ko sa kanila. At balak mo rin mag-coach someday? Yes po. Isa ang inyong lingkod sa mga maswerteng pinakitaan ni Lito ng mga basic moves sa rugby. Dito, pwede mo ba akong turuan ng basic rugby moves? Okay Ano ba po, mga dapat tandaan sa paglalaro ng rugby? Dapat marunong ka magpasa ng bola, tapos marunong ka sumipa at may direction dapat yung sipa mo pag naglalaro ka ng rugby. Ito yung Ayan yung part ng malambot ng konti. Sir. Ano ang kaib ng rugby na to kumpara dun sa American football? Ang rugby kasi, back pass lang. So sa amin talaga, puro back pass lang or flat. Ipapasa ko lang sa inyo na ganyan. So may Hindi pwedeng i-bato. yes sir, hindi. Puro double hand. Yes po, dalawang kamay lagi. Kung ganyan tayo, papas lang. Kasi kung isuswing pass mo sa akin, madadrop ko. Or kung ispin pass mo sa akin, madadrop ko pa rin. Pop pass. Papas. Once pop pass ko sa'yo, yung kalaban mo ngayon dapat ma-takedown ka. Okay, hindi lang basta tapik. Hindi. Kailangan. Depende po. Kung touch rugby, tapik lang, pwede na. Pero kung full contact to, take down ka talaga niya. Pag full contact. Pero pag touch rugby, touch lang. Included na touch na yan. Tapos dito yung position mo dito sa full contact. Ano yung tawag dito? Box. Opo, yung box. Ikaw yung parang tatakbo. Actually, yung mga box talaga, away from the contact sila eh. So, kung makontak sila, fine. Pero kung hindi naman sila makontak, mas maganda. Kasi ayun lang talaga yung purpose nila, away from the contact. Ang rugby na games talaga, hindi siya contact games. Isa na namang kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Pag-angat sa kinalalagyan na dapat pamarisan ng mga kabataan. Isang tunay na hindi hadlang ang inyong nakalipas o pinagdaanan para abutin ang ating mga pangarap. Sana po naibigyan ninyo ang isang espesyal na pagtatanghala kaming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalan pa rin po ni Racer Langit, ino po si Paring Ray. At ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.